Hello, hello, Leo Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August 10 to 16 reading. Naku. Bagong linggo, bagong pagbasa. Ano po yung dapat nyong asahan? But first, ihanda mo na Leo ay yung isang tanong ha. Kung meron kang one big question, hawakan mo yan at sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Your very, very good reading for the week. Uy. Siya nga pala mga Leo, thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads. Continue nyo lang po yan. Malaking tulong po sa akin yan. And happy birthday sa lahat po ng mga Leo na nag-celebrate ng kanilang birthday this week. Happy celebration. Naway mag-enjoy ka, spend it with your family, with your friends. Karapatan mong i-celebrate ang special occasion mo. Okay? At the bottom of your reading, meron kang the Page of Swords. This week, Leo, parang minsan, hindi mo daw kailangan palaging maramdaman na ready ka. Kung bukal sa puso mo, laban, gawin mo, aksyonan mo. Sabi dito, panahon to really learn new things, accept new things, experience yung mga bagong bagay, subukan yung mga bagay na kinakatakot mo, o yung iniiwasan mo. Dahil doon mo daw ma-figure out na, ay, kaya ko pala. Ay, marunong pala ako. Ay, madali lang pala. So, kapag binubuksan mo ang sarili mo sa mga bagong pagkakataon, doon ka humuhusay, gumagaling, lumalago. So, huwag laging matakot or umiwas because many things in your life can be found doon sa mga moment na, sige na nga, try ko na lang. Sige na nga, bahala na si Batman, susubukan ko. So, maging adventurous, maging palaban, maging go-getter. Okay? Good luck and congrats. Especially here in your core energy, the Ace of Cups. Merong binibigay sa'yo si God. Maaring si universe din to, depende po sa inyong pinapaniwalaan. Kitang-kita ko dito na may inaabot sa'yo na pagkakataon. At yung puso medyo dugog, kinakabahan ka. Dahil bagong bagay ito or bagong tao, maaaring kaibigan or new love prospect or bagong experience na parang iniisip mo, kaya ko ba? Magagawa ko ba? Magagawa. Hindi naman daw to ibibigay sa'yo ng walang dahilan. 'Di ba? Hindi naman daw to ilalapag sa kamay mo ng wala lang, ng walang meaning, 'di ba? So alam ni God alam ni universe na kaya mo to, na ito'y para sa'yo. So accept the blessing. Kung ito man ay manggagaling sa tawag, text, or email ngayong linggong ito, tanggapin, aksyonan, take responsibility. It will be a great time for you. Liligaya ka sa bagay na ito. Okay? Clarify natin. The Ace of Cups, meron kang the Queen of Swords. Ayun. Pinapayuhan ka na maging maliwanag sa isip mo kung ano yung halaga nitong bagong bagay na ito. You need to be really be decisive. No? Na parang akin yan, kukunin ko yan, aaksyonan ko yan, hindi ko ibibigay sa iba, hindi ko ipapasa sa iba, hindi ko hahayaang makalagpas sa akin yan. I will take responsibility of this new blessing. Kaya handa kang kumilos, tumayo, gumalaw para dyan. So, napaka ma-action ng linggong ito, Leo, dahil marami kang gagawin para lang pakinabangan or masulit itong bagong bagay na ito. At the bottom, the Two of Wands. Talagang dito ka magpaplano ng malaki na parang, kailangan ko aksyonan yan, kailangan ko itama to, kailangan kong gawin to. Because I know, kahit hindi ako ready, panahon na for me to go out of my comfort zone. At asikasuhin yan dahil kapag yan nawaglit sa kamay ko, baka iba makinabang, parang ganun. So gusto mo talagang sulitin ito to make sure na mag-a-advance or lalago ang buhay mo. So congrats. Okay? So mga Leo, ano ba tong bagong bagay na alam mo na kapag dumating tong bagay na to, papanindigan ko to and I'm gonna be very happy when it comes.
Sulat mo nga, comment mo nga, at i-manifest natin na dumating na sa'yo this week. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the King of Wands. Sabi dito, mag-focus ka daw sa iyong mga gagawin na plano. Many of you, parang inuutusan ka ng yung spirit guides na magbalik tanaw sa past para makita mo kung ano ba yung mga ginawa ko dati na bokya, na mali, na hindi ko dapat ulitin ngayon sa plano ko. No? Kailangan dito yung, I don't know why, pero parang sinasabihan ka na, uy, dapat ngayon wais ka na ha. Dapat ngayon matalino ka na. Dapat yung mga nangyaring pagkakamali noon, hindi mo maulit ngayon. 'Di ba? Pero dapat makinig ka rin daw sa mga kritisismo ng mga tao sa paligid mo. Dahil bukod sa'yo, yung ibang tao sa paligid mo, nakikita nila yung mali mo na medyo hindi mo nakikita ngayon. 'Di ba? So kapag may narinig kang puna, payo, kritisismo o feedback, tanggapin mo lang. Makatulong yan para pagbutihin yung gagawin mo at mas maging polido yung andar mo sa iyong plano. Okay? So hindi naman porket maraming nagsasalita o maraming pumupuna, mapanghihinaan ka na. Maaari mong gamitin yung mga puna na yon para palakasin ang gagawin mo at mas maging okay ang resulta. Okay? King of Wands, you have the Six of Cups. Okay. Six of Cups, sabi ko nga kanina, para magbabalik tanaw ka, para makita mo kung ano ba yung mga dapat kong iwasan. Ano ba yung mga dapat kong tandaan para along the way, nothing from the past will happen again. Example, ikaw ay nag-a-apply sa Maynila. Pero nagawa mo na to dati pa. Nakapag-apply ka na before, pero dati talagang bokya, maraming nangyari noon. Sasabi mo, ay, ayoko nang sapitin yun dati. Kaya tatandaan ko yun para kapag medyo nangyayari na, alam ko na yung pwede kong i-maneuver or pwede kong gawin para hindi ko sapitin yun. Parang ganon. Example din, nagpapagawa ka ng bahay, pero dati nagawa mo na yan, pero noon natenga. So kung ano man yung reason ng pagkatenga noon, ngayon iisipin mo na, ay, hindi ko na kukunin yung trabahador na yun. Ay, hindi na ako doon bibili ng hollow blocks kasi sobrang mahal. O kaya, ay, hindi ko na kukunin yung engineer na yun kasi maraming eche-boreche, mahirap katrabaho, mahirap pakiusapan. So alam mo na yung mga red flag and green flag noon para ngayon maiwasan na, maitama na yung gagawin. Okay? At the background, the King of Swords. Maging matalino, action-oriented, matalas ang isip. Para yung mga current situation mo, yung nangyayari ngayon ay hindi pumalya. Pinapayuhan ka rin na makipag-usap ng maayos patungkol sa mga bagay na balak mong gawin para maging malinaw ang direksyon. Okay? Importante yan. So, mga mahal kong Leo, ano pong ginagawa nyo today while watching this video? Ikaw ba'y nasa bakasyon? Nasa birthdayan ka ba? Ikaw ba'y nag-ready for your job for today? Nagluluto ka ba ngayon? Or nagpapahinga? Comment below. In the area of what you need, meron kang judgment card. Ang kailangan mo ngayon, magising ka sa iyong katotohanan na hindi ako pwedeng manatili sa isang maliit na espasyo. No? Panahon na for you to wake up, wake up, wake up. Ano ba yung mga truth na dapat kong harapin? Ano ba yung reality na dapat kong tanggapin? Ano ba yung mga impormasyon na kailangan kong ma-absorb para yung gagawin kong desisyon ay tama, realistic, at saka practical, no? Ramdam ko dito na meron kang mga iniiwasan na bagay or tao or impormasyon na panahon na para tanggapin mo. Na ganun talaga, ganun yung reality, ganun yung nangyari, ganun yung outcome. Okay na, I accept, I embrace the truth, and I'm ready to move forward. Panahon din daw to para itaas mo ang sarili mo kay God, especially pag meron kang mga alalahanin, meron kang mga problema, magdasal. No, magdasal ka kay God and magtiwala ka na hindi ka niya papabayaan sa mga gagawin mo ngayon. Archangel Gabriel is here telling you to really put your love, trust to the divine power that everything will be fine.
na kung ano man tong aalisan mo, bibitawan mo, iiwanan mo, at kung ano man tong yayakapin mo, ay makakabuti para sa'yo at nakatadhana. Okay? Si Judgment, clarify natin. Judgment card, you have the Six of Swords. Uy, meron kang 6 and 6 here. Huwag kang matakot. Angel number po yan talaga of reflection. Talagang mapapalingon ka and you will tell yourself na ang layo na pala narating ko. Nakalagpas na pala ako sa mahirap na parte ng buhay ko and I'm now waking up to my new reality na dapat na ako magpatuloy. No? With the Six of Swords here, either lilipat ka ng ibang bahay, ibang lugar, ibang bansa, ibang career. Meron kang na-realize eh. At sabi mo panahon na para mag-move on at tahakin talaga yung landas na para sa akin. At the bottom, Seven of Swords. Kung ikaw man ay na-betray o parang toxic yung mga tao sa paligid mo, parang feeling mo, I don't belong here or hindi sila karapat-dapat for me, you are now moving on. Na-realize mo na ay peke sila, ay hindi sila tamang tao para sa akin. Kaya babarikadahan mo na yung buhay mo against them, i-ignore mo na sila para hindi ka na masaktan, hindi ka na maloko, hindi ka na machismis, and you are now surrendering to God na parang God, ibigay mo sa akin yung karapat-dapat na tao, dalhin mo ko sa tamang lugar, kung saan doon payapa, tahimik, maayos ako. Kayang-kaya mo yan. Piliin mo yung mga laban mo ngayon. Okay? Hindi lahat ng bagay ipapatulan mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Sun card. Pag lumalabas si Sun, napakaganda nito. Kasi it's all about good news, good result, happy life, good health. Pwede rin. Talagang makakaasa ka ng magandang balita ngayon. Congratulations. Kung meron mang moon sa yung challenge, meron ka namang sun dito sa taas. So, ibig sabihin, kung ano man yung madilim, kung ano man yung hindi sigurado, kung ano man yung malabo, liliwanag. At makikita mo yung bagong biyaya na talaga namang para lang sa'yo. Kaya huwag kang matakot dito sa bagong biyayang ito. Think positive, itrato mo siya na parang talagang kaloob ng Diyos, regalo sa'yo. Huwag mo laging isipin na, ay matrabaho yan, ay nakapagod yan, ay ayokong papasukin sa buhay ko yan, maraming responsibilidad dyan, ayoko niyan. Kung ano yung darating, just be happy, be glad. May purpose yan sa buhay mo. Kaya kahit feeling mo hindi ka ready o hindi ka marunong, kailangan mong maging decisive at manindigan sa bagong bagay na yan. Okay? Importante yan sa'yo. Sun card, clarify natin. You have the Ace of Pentacles. Alam mo na valuable itong bagong bagay na darating. Na malaki ang chance kung kumita dito ng malaki or magkaroon ng better life. Isang once in a lifetime chance na alam kung dapat kong pagtuunan ng pansin. For many times in your life, takot ka laging sumubok sa bagong bagay. Naramdaman ko dito na meron kang heartbreak or trauma or past issue na ayaw mo nang mangyari. Kaya parang ilang ka ngayon. Pero sabi dito, pagkatiwalaan mo lang sarili mo. Kung talagang natuto ka na, nadala ka na, matured ka na, hindi ka na ilang nayakapin yung bagong pagkakataon. You have one and one here. Talagang new door, new opportunity, new life, or new person, pwede rin, na talagang alam mong papahalagahan mo ngayon. At the bottom, strength. Sabi dyan, magpakatatag lang, magpakatibay lang, kaya mo yan. Hindi mo kailangan masyadong bugbugin ang sarili mo or masyadong pahirapan ang sarili mo. Kung ano lang yung kaya mong gawin, okay na yun, sapat na yun. No? Ikaw to, Leo, ikaw ang strength. So, ibig sabihin, napaka-powerful mo this week. So, gamitin mo yung lakas na yan para ilaban or ibira yung isang bagay. Okay? Pahabol ko lang ha. Sabi dito, what you need to do, parang kailangan mo daw magising sa isang maling tao. Ha? Pahabol yan para sa isang certain Leo. Parang kailangan mo makita yung totoo tungkol sa isang taong manipulative, isang taong iba yung sinasabi sa harapan mo pero iba siya pagtalikod, parang ganun eh. So, kailangan makita mo kung sino yung
two-faced na yan or plastikadang yan. And then move along. Wag mo na masyadong i-dwell pa sarili mo dyan. Iwas-iwas na lang. In your near future, meron kang the Seven of Cups. Sabi dito, meron kang mga gagawin in the near future na dati pangarap lang. Kitang-kita ko dito na parang meron ka nang magagawa para to pa rin yung bagay na yon. Example, pangarap mong makabili ng bagong sapatos or makabili ng mahal na makeup or pangarap mo makatapos sa college yung anak or makabili or makalipat sa mas maayos na bahay. Kitang-kita ko dito na it will happen. Kung ano man yung dream na yan, may magagawa ka para to pa rin siya. Naku, naku, naku. Congrats. Napakasaya ko for you. Seven of Cups. Narinig ko rin ha, kung meron ka mang pagkalito or confusion, meron kang mahahanap na impormasyon na magpapalinaw ng isip mo. Seven of Cups, the Three of Swords. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, you really need to wake up from the toxicity. Yung para bagang super frustrated ka na parang bakit ganito buhay ko? Bakit ganito ang daming sawing palad? Bakit ang daming maling nangyayari? Bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Pero ang tanong kasi Leo, may ginagawa ka ba namang tamang bagay para gawin to or asikasuhin to? Para mangyari sa buhay mo. Example, napipikon ka na garit ka na kasi bakit hindi ako makapasok sa public school? Bakit yung tina-target ko na school hindi ako tinatanggap? Talagang nag-walling ka na, talagang pikon ka na, masakit na. Pero sabi dito, huy, marami ka pang option ha. Marami pa dyang ibang school, marami pang ibang teaching jobs na pwede mong pasukan at huwag kang magtiis, huwag kang magmukmuk dyan. Lawakan mo isip mo, magtanong-tanong ka, malalaman mo na meron pa akong ibang way. Meron pa akong ibang way para to pa rin tong pangarap na ito. Kaya hindi ako dapat magpakapako sa isang bagay. Okay? Importante yung ganyan. So kapag nagising ka na sa katotohanan na yun, dadami yung option para sa isang bagong bagay na doon ka makakawala sa pain na ito. Okay? Importante yan. In your challenge, meron kang the Moon card. Sabi dito, kapag hindi sigurado, kapag hindi alam, kapag malabo sa'yo, hindi ibig sabihin nun titigil ka na lang. Na parang, ay, hindi ko po alam yan, ay hindi ako marunong dyan, wag na lang. No. Kailangan mong alamin sa puso mo kung gusto ko ba to? Pangarap ko ba to? Maganda ba to para sa akin? Kasi kung yes, kung ang kutob ng puso mo, sige, go push, ipaglaban mo. Dahil soon enough, the answer will come. The clarity will come. Yung sagot darating para pagliwanagin yung gagawin mo ngayon. Example, balak mong mag-exam ng civil service. Pero sabi mo, ay parang hirap, ang tagal ko nang hindi nag-aaral, pero kukuha ko nun. Paano kung bumagsak ako? Paano kung hindi ko magawa? Puro kanega, wala pa man din, di ba? Pero kung alam mong dapat ko nang i-take ito, dapat ko nang kunin yun para magkaroon ako ng better life, sugurin natin, ilaban natin. And soon malalaman mo yung sagot kung papasa ka ba or hindi. Ang kailangan lang ngayon sa'yo, Leo, ay yung kahandaan ba ng loob. Na kung ano man ang kahinatnan, kung ano man ang outcome, lalaban pa rin ako. Parang ganon. Okay? So wag kang papabulag sa mga takot mo, sa mga kalabuan na yan or alinlangan na yan. Kailangan talaga maging matapang ka ngayon to fight kahit parang feeling mo hindi ka pa ready. Moon card, the Four of Pentacles. Masyado ka nakahalukip-kip sa iyong sarili. You are overprotecting yourself from something that you don't know. Well, normal naman siguro yun na iniingatan mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo alam. Pero ang pagkakaiba kasi nito, alam mo naman na kailangan mo siyang gawin. Alam mo naman na importante siya. Alam mo naman na mahalaga yon. So bakit mo pinipigilan ng sarili mo na gawin yon? Dahil lang naduduwag ka or wala kang alam sa bagay na yon. Pero kung iahanda mo ang sarili mo, pag-aaralan mo, susugurin mo, lalaban ka, your fear will disappear. Your overprotectiveness of yourself will disappear. Sabi mo, sige na nga, try natin, subukan natin baka tama ito, baka maganda pala. Emperor card, kaduwagan. Sabi dito, masyado kang takot, porke madilim, porke malabo, ayaw mo na. Kailangan ikaw mismo ang tutulay para makita mo kung ano ba yung kakahinatnan. So magpakatapang ngayon. Okay?
In your fortune, meron kang the King of Pentacles. Naku, kung ano man tong bagay na inaasikaso mo, sabi dito, magiging stable yan. I'm hearing also good news about a success or magandang outcome sa isang bagay. Halimbawa, ikaw ay may inaasikasong papeles, lakad ka ng lakad, back and forth, biglang boom, kompleto na daw. So dahil solid na, kompleto na yung papeles, makakapagpasa ka na sa isang agency. O kaya yung tindahan, tapos mo nang ipatayo or tapos mo nang bilihin yung mga kinakailangan na ibebenta mo. O kaya yung permit nakuha mo na. Merong isang bagay kang makukuha ngayon na magpapasolid sa action mo. At kitang-kita ko dito na talagang hands-on ka dyan. It will be fruitful for you. Congrats ha, naku man libre ka naman Leo. Isang magandang bagay ito. King of Pentacles, clarify natin. You have the Eight of Cups. Nako, lumalayo ka na, graduate ka na Leo, graduate ka na sa hikahos. Meron ka ng isang pupuntahan o gagawin na bagay na alam mong dito ako papaldo. Dito ako aangat. Dito ako aabante. So congrats ha, magandang bagay yan. Star card, uy, pagbuti ng buhay. Kung lang galing ka sa magulo, mahirap, nakapagod, unti-unti na yan tumitibay, gumaganda. At nalalasap mo na yung katuparan ng bagay na nandyan. So do not lose hope ha, dahil meron pang magandang dapat abangan dyan sa binubuo mo. Dreams are coming true. So sulitin at saka ma-excite sa mga paparating. In your divine messages, meron kang the Ten of Cups. Sabi dito, fortune after difficulty. This week, much better ang buhay mo. Merong time para magsaya para sa pamilya. Sabi ko nga, baka birthday yan, or may party, or may bakasyon, bonding time to with the family. They are your source of happiness. They are your source of perseverance sa buhay. Kaya, make time to be with your family. Kung malayo ka man sa kanila, I understand, baka nakatira ka sa ibang lugar. Social media, malaking tulong yan to communicate. Okay? Ten of Cups, narinig ko rin dito, stay true to yourself. Abutin mo ang pangarap mo at focus ka daw dapat doon. Ten of Cups, the Queen of Wands. Yes, happy time to socialize, to gather family and friends. Narinig ko talaga may party, may kasayahan, and you are mingling with other people. Full card, uy, sa mga bagong experience, sa mga bagong gagawin. Alam mo ngayon ko lang nakita parang merong bagong bahay, bagong trabaho, bagong career, and ang kailangan mo pagkatiwalaan ng sarili mo, love yourself, makipag-socialize ka, and always be optimistic. Kaya mo yan. Dahil nakita ko dito, tutuparin mo yung pangarap mo para sa pamilya. Congrats po. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog barking. You have dog barking advice from a friend. Makinig ka daw sa payo ng isang kaibigan. Timbangin mo para makatulong sa iyong mga gagawin. You have a chain of events that will affect your life. Sabi dito, merong sunod na mangyayari this week na magpapaabante ng buhay mo. Congrats po. Kaya be active, prepare yourself para sa mga dapat gawin. You have bear danger, especially in money matters. Sabi dito, maging masinop sa pera, maging matalino sa paghawak ng pera, huwag pabaya, and then huwag ding i-share ang mga impormasyon tungkol sa kapirahan, tungkol sa ipon, tungkol sa bangko mo, tungkol sa bahay mo. You also have staff you will be taken care of in difficult times. Kung may problema, kung merong mga struggle dyan along the way, merong tutulong sa iyo, huwag ka mag-alala. Okay? Ang outcome ni Leo for August 10 to 16, merong kang the Four of Pentacles. Alam mo, sabi dito, you're on the path of stability. Stable pera, stable income, stable negosyo, stable kaching-kaching. Nandoon ka na, malapit ka na sa stadong iyon. Kaya huwag sayangin tong chance na ito na magpapastable ng buhay mo. Okay? Kaya maging palaban, maging go-getter, open yourself to adventure, always think positive, at lagi mong sabihin, kaya ko, ready ako, lalaban ako. Okay?
Four of Pentacles, meron kang the Page of Pentacles. Meron ka talagang isang bagong bagay na ipaprioritize mo ngayon. Medyo aaralin mo pa siya, pagtutuunan mo ng pansin, sabi mo, hindi ako pwedeng magsayang ng oras, kailangan ko tong tutukan. And soon, matibay na yan. It will provide you with sufficient money. It will make your life stable. At parang ito yung pupuno sa buhay mo. Congrats po. At the bottom, 10 of Wands. Huwag kang matakot na maglaan ng effort dyan, hard work, puyat, energy, pera din, para lang magkaroon ng katuparan to para sa'yo. Halimbawa, bagong trabaho to, bagong negosyo, halimbawa, sideline. Example, balak mo na magbenta ng makeup online. Halimbawa lang, example lang. Sabi mo, ay, kayang-kaya ko to. Aaralin ko kung paano magbenta online. At yun, unti-unti, dahil sa hard work mo, sa kayod mo, sa pagod mo, naging stable. Kikita ng tama, stable ang income, okay ang buhay. Parang ganyan. O halimbawa, balak mo nang aralin na mag-social media, balak mong maging YouTuber, no? So dahil inaral mo ngayon, nagpakasikpag ka dyan, ayan, stable ang revenue. Congratulations, parang ganon. Okay? So Leo, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Birthday treat ko sa'yo to. No? Pag-usapan natin ang one big question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have the 8 of Pentacles, the 9 of Pentacles, and the Page of Pentacles. Beautiful. At the bottom, Tower card. May magbabago na tungkol sa question mo. Kung nahihirapan ka dyan, kung nagdarahop ka dyan at parang down na down ka, sabi dito, it will change. Okay? Whatever you're working for will work out in your favor. At aanihin mo yung magandang resulta dyan. Kaya mahalin, iyakapin, i-prioritize mo yan para magkaroon ng epektibong pagbabago na papabor sa'yo. Maganda to. Ang kailangan lang talaga, tumutok ka, ibigay mo yung effort mo, time mo, energy mo. Matuto ka daw dapat mag-adjust, matuto ka maging flexible para umayon sa'yo ang resulta. It will be good. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Kung ano man yung mga pagbabagong darating, it will be pabor na pabor sa'yo. Kaya magalak, matuwa. Kung ano man yung current situation mo sa problem mo na yan, sa question mo na yan, mag-flip na yan into a better side. Okay? So, antabayanan ng magandang pagbabago na talagang ikaw naman ang kukubra. Okay? So, Leo, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung August 10 to 16 sa po kayo naka-resonate. Comment below, basahin ko po yan. Thank you po mga mahal kong Leo for watching hanggang dulo. Happy birthday. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.